may half, ano yun, hinap ko siya. So isang, bali, hinati ko sa tatlo, 1/3. Yung isa, 2/3, yung isa, 1/3. Yung isa, sa ref nyo lang ilalagay. Cubes na siya. Tapos yung isa sa freezer, 45 minutes. So ito, 30 minutes, nasa ref lang siya. So magkaiba sila ng, kasi yung tigas. Oo. Hindi ko siya ipasok ko muna yung flour. Pwedeng yung question and answer portion natin mamaya na lang. Kasi medyo puyat eh. Sabi ko nga baka pag tinanong ako hindi ko masagot kasi hindi ko na naintindihan ang sinasabi ko. Sabi ko nga mamaya ang question and answer portion. Para lang beauty pageant lang ang dating. So yung nilagay ko salt lang at saka yung flour. Ha? Nagana? So para lang ma-mix yung nawala. Yung unang ilalagay nyo, yung butter na galing sa ref lang. So yung 2/3 na butter. Oo, may sukat siya. May pie dough. Pie dough ba pansapay? Depende yan. Tsaka pag talaga nagluluto kayo, pag nagbe-bake kayo, na nasa puso niyo yung paggawa, kahit na sinabi namin o binigay namin yung recipe, same, gumawa kayo pareho, same recipe, pero siya nagbe-bake siya ng yung puso niya, nandun, asahan niyo masarap yung gawa niya compare doon sa gumagawa lang siya kasi gusto niya ng business. Pero pag ginawa niya yan, na may purpose siya, talagang gusto niya yon, iba ang lasa. Dapat pala with love. Okay, yung first na galing sa ref, na 2/3 na butter, ano niya siya, i-spin niyo siya ng nawala. 20 seconds. So, bumilang lang kayo ng 20 seconds. Seconds na ba yun? Namatay yun. Pwede na yun. Pwede na yun. Basta may puso. Ano daw? Basta may puso. O, syempre. Sa may puso. So, yung susunod nyo, ito Yung galing ito yung 1/3. Sabi nyo, mamula po kaming food processor. Sabi ko nga, pwede siya sa pastry dough. Butter. tinidor o kaya itong pastry cutter. So, ito, gawin nyo to ng, try natin kung 6 pulse lang. 6 pulse. Naka 6 na ba? Yes. Nakahalatang nagbilang. Makikita nyo naman doon, yung butter, kasi malambot na siya, kaya nadurog ng bigla. Pero pag galing sa freezer, parang yung piece, maliliit na lang siya, butil. O, makikita nyo yun doon. Tapos saka nyo to ilalagay. Yung heavy cream. Oo. Yung heavy. Nag-research ako, pero ang ginamit, may water na. Yung ginamit ko dito, double cream. Nag-research ako, sabi, ang whipping cream plus butter, substitute yun para sa Pero ang binibili ko yung nasa can na double cream ang nakalagay. Kailangan talaga sila may purpose. Pwede na. Oh, tingnan nyo. So, 5 minutes. Diba? Ganyan lang po talaga siya. Yes po. Ano lang siya. Parang pulburon. Parang pulverized.
mabubuo kaya yan? Ba't ganyan ang itsura? Kasi ito, hindi niyo pwedeng gamitin. Ginawa ko ngayon, ngayon niyo rin gagamitin. I-chill niyo to. Pwede siya ng ilang hours? 3 hours? Pwede. 2 to 3 hours. Pero, mas maganda ang ano niya, pag overnight sa chiller. I-chill mo lang siya. Pag hawakan niyo, huwag niyo nang paulbukin na ganun. Kasi pag tumigas siya, mahirap nang i-roll. I-try niyo siyang gawin na yung disc, ganito siya, oh. Flatten na siya. So pag roll mo ngayon, sabi niyo, mapupuo ba yan ng ganyan? Ganito din siya kahapon. Ganito din yung ipasok namin sa chiller. Ito na yung output niya. Chiller na. But yung iba nagpi-freezer. Pero hindi mo pwedeng i-overnight. Kung kasi ito, gaano ba ito katagal? Gaano katagal pagka sa chiller nyo lang nilagay? Yung observation ko, 2 to 3 days lang. Kasi nung naggawa ako, nag-sample ako, siguro inabot ako ng 4 to 5 days. Hinati ko kasi malaki yung ginawa ko. So yung una, niluto ko yung kalahati. So naiwan sa chiller ng ilang araw uli. Pagbukas ko, may amag na siya. So kung ilalagay nyo naman siya sa freezer, pwedeng umabot ng hanggang 3 months. Sa freezer yon. So pag gagamitin mo, itutubo mo siya. Kasi matigas na siya eh. So ganyan lang yung itsura. Tapos i-clean wrap nyo lang. Balad nyo sa plastic, tapos lagay nyo sa chiller. Tomorrow night, saka nyo siya gawin. Saka nyo gamitin. Paano po sa presentation ng Steve Maynard? Chile. Hindi, pag-uusapan namin, pero ang plano pa lang hindi pa namin na-confirm. Kasi actually wala pa yung head ng kasi nakabakasyon. Yung pinaka-head ng phase 3. So by next week, nandito na siya. Ang magde-demo kayo, or gagawa kayo dito, at the same time, may prepared na kayo. Parang ganito. Parang ganitong style. So pag ni-roll, lagyan nyo ng konting flour, ha? Tingnan nyo yung niya, yung butter. May mga butter na nabuo. Ganun siya kasi hindi nyo siya pwedeng inid. Di ba diniscuss na kanina? Ito yung difference. Mag-create ng gluten to. Pag mapapansin nyo yun, pag over yung yung parang pagkaka-combine nyo, pagkaka-mix nyo, pag ni-roll nyo siya, nagsishrink. Hindi siya nasisira, nagsishrink. Oo, bumabalik. Kasi elastic na siya. Mapapansin nyo yun. So, i-roll nyo lang siya. Ang technique, kung ang balot na balot eh. Kasi iba, na-deform na siya kasi lumambot na eh. Maganda siya kanina. Pero nilabas ko na kung kumama. Okay, i-roll nyo siya. Tapos sukatin nyo yung size ng pan nyo. Pwede kayong, kung hustler na kayo pagkakat, pwede nyo katin sa gilid nito. Pero kung hindi, sukatin nyo yun, plus yung height nito, saka nyo siya, i-cut nyo muna, saka nyo ipasok doon. Kasi pwede kayong gumamit ng design. Pwede nyo lagyan ng pag-ganon-ganon. Diba? Yung may mga design yung cutter natin. Okay. So kung na-roll na yan, ito na, ni-roll na natin ang buo. Kasi hindi ko naman. Lutuin pa natin. Sabi nila, lutuin daw namin. Titikman nyo. Ready made na. Kaya lang, hindi na siya mainit. Masarap ko kasi mainit. Wow. Kunyari, na-roll na natin. Na-roll na natin. Ito siya, oh. So, pag na-i-mold nyo na siya, may ibang technique. Yung iba, yung ginaganon ba? Kaya lang maliit kasi mahirap eh. Pwedeng yung tip nito, tapos igaganon nyo siya. Pwedeng may braid, pwedeng may cutter, tapos ipapatong mo na lang.
So, ito yun. Tapos ipiprick nyo siya. Hindi pwedeng hindi kasi lulobo siya. Okay, technique. Bago nyo siya i-oven, bago nyo iluto, ilagay nyo muna siya sa ref. Siguro sa akin kasi, nilagay ko siya sa loob ng ref without cover. Anong purpose nun? Para ma-dry. Kasi di ba ang butter, mabilis siyang matunaw. Kung nagpipreheat ka, nilagay mo sa loob ng 20 minutes, pwedeng 1 hour. So, di ba? Pwedeng ganun. O kaya nagpiprepare ka ng filling niya. Okay. So, kung na-mold na natin siya, ito yung tinatawag na ito yung tinatawag na blind baking. Ano ba yung blind baking? Alam ko ba bawal magtanong? Ako naman na nagtanong, ako din ang sasagot. Blind Okay. dating? Blind dating? Blind baking. Si Joanne yun. Wala pong feeling, parang maluto siya na walang gagawin. Nakalagay doon sa may parang i-bake niyo muna siya ng 10 to 15 minutes. Paano ko ba malalaman kung pwede ko na siyang tanggalin? Makikita niyo naman pag basang-basa pa yung butter, babagsak yan. Babagsak yung ito pag hindi ka gumamit niyan. So babagsak yung mo. Paano mo makita mo lahat nakalaglag na doon sa gilid. So nilalagyan ng beans. Pwede siyang pwedeng rice. Pwedeng beans. Pwedeng rice at saka cling wrap. Lagyan sa cling wrap. Huwag laging lutong bigas yung ilaw. Sa cling wrap pwede. Popcorn yun. So, yun yung So, lagyan nyo lang yan. Lagyan nyo lang ng ganon, tapos saka nyo siya i-bake. Ito naman yung finished product. Dalawa kasing klase eh. Bilis, no? Na-bake na, ha? So, pre-bake yun, ha? Bake nyo siya ng 10 to... Okay, ganito. Depende sa oven nyo. Kasi, kagabi na nag-testing kami, yung isa, sabi niya, ba't sunod na sa kabilang side? Talagang nauuna kasi mas mainit yung kabilang side niyan. So ako, kabisado ko kasi oven ko yun. So alam ko kung ilan. Sa akin, 10 to 15 minutes nakalagay. Pero syempre makikita mo naman, pagka medyo yung greasy pa siya, huwag niyo muna siyang aahunin. Pero wag namang sunog na kasi lulutuin niyo pa yung filling. So makikita niyo parang may dry parang konti. Diba? 10 to 15 minutes or 15 to 20 minutes. So, depende nga sa oven ninyo. Ha? Ano daw? Doon kayo. 180. Hindi ho. 170. Ano to? Parang fat portion lang. Pero, parang ano ba? Ha? So, okay na? After noon, kung ibibake, pangit lang ha, kasi walang laman eh. Ito, ang recipe na to, yung apple cider ang ginamit ko. So, sabi ko iluto para makita ko anong itsura. Tsaka para matikman nyo kung anong lasa, o mamaya igala nyo to. Kurut-kurutin nyo para matikman nyo. So, yan yung yung ano niya, yung... Alin? Ibibake na lang. Ibibake natin. Okay. Doon sa filling, sige, mag-preheat ka. Naka-preheat na po. Meron pa doon, no? Pagka tinanggal ko to, pwede natin i-preheat. Kasi ito pa rin yung So, kita nyo naman yung recipe. Kagabi, sarap. Ito yung turkey bacon. Ano tawag doon? Finry ko ng konti. Tapos, inalis ko yung oil. Ano nyo lang ng tissue para ma-drain yung oil niya. Tapos, kahapon, paggabi pala. Andun yung recipe. Sinatay ko lang yung onion. Huwag nyo masyadong i-caramelize kasi pag i-binake nyo, medyo mapait na siya ng konti. Para makita nyo lang yung transparent. So, ganun yun. Tapos,
i-add nyo yung butter plus onion. So, isustain nyo lang yon. Pagka medyo transparent na yung onion nyo, okay na yon. Tapos, lagyan nyo ng yung carrots na maliliit. Tapos, saka yung mushroom. Tanong, bakit po dun sa recipe, dalawa yung klase dalawa yung nakalagay na salt at saka yung pepper? Kita nyo ba? Yes. Doon sa feeling, dalawang klase, di ba? Dalawang salt, dalawang klase, ibig sabihin, dalawang timbang. Yung isa dito yung isasama, yung nasa unahan. Tapos yung isa, sa mixing na. Kaya dalawa yan. Ay, sige, katin na na. Eh, pakita ko na nga, hindi pa naluto. Kagabi pa to, masarap siya pag mainit. Masarap pa rin. Papainit lang masarap. Papainit? Papainit lang. Mas masarap pa init. Ako maghahati. Ate, ako maghahati para magkasya sa kanila. Oh, sige. Initin mo na. Iinit ko muna. Oo, initin pa ba? Opo. Walang pintasan na. Pwede ko, te. Ay, masarap yan. Sarap yan. Ano siya? 160. Mamaya po. Ako maghahati ha. Sa akin masarap. Ewan ko sa inyo. Gusto ako ng masarap. May puso. May puso. Yan yun dito yun. May andin ba doon? Oo. May hard alg. Chef, ano na po yan? Ay, sorry. I'm sorry. Nalibang ako. Ito yung feeling. So, nauna yung egg. Tatlong nakalagay naman no? Tatlong whole egg. Tapos dalawang yolk lang. I-whisk nyo lang siya. Huwag nyo isama yung iwalay natin. Excited today. Kasi baka maubos yung golden eggs. Bali 5 eggs yun. Tapos ito yung whipping cream. Whipping cream. Nandun naman sa recipe. Para lang makita niyo yung Tapos ito yung milk. Pasteurized o Well, ang ginamit ko, Full fat. full milk ang ginamit ko. Pwede rin fresh milk. Wala namang yung gatas. Pero Ay, ano po yung nilagay nyo? Pepper na po ba yung nilagay nyo? ano nga nilagay ko po yun? Sabi ko na sa inyo, pag puyat ako ayoko. Pepper ko yung milk. Ano nga yung huli? Milk. Milk. Diba? Teka lang ulit ha. Itlog, whipping cream, milk, tapos yung salt, pepper, and nutmeg. Okay? Pinagsama-sama ko na lang yung tatlo. Pepper and nut. Nutmeg. Nandun. Okay. Nandun sa recipe. Okay na? Yes po. Tapos And isama then niyo na to. Yung ating sauteed na vegetable. Yan, tigas. Muna yung pininamasal. Kaya na yan. Susunod sa butter, no? Oo, battery. Bango. Hindi, 50 grams lang. Sa akin, ulam na yan. Kaya nga ulam. Huwag nalagay sa kain. Itorta na lang. Sabulitin mo din natin. Okay, mix nyo lang yun. Eh bakit ito hindi sinama? Diba? So, hindi. Diba, minod natin. Aka na hindi. Hindi pa siya ano eh. Kasi yung oven ko. Kunyari lang, maliit kasi. Ito na lang. Lagyan nyo na nitong bacon. Sa ilan? Okay, ito na lang.
Sa ilalim. Plus yung cheese. Hindi, luto na yan. Plus yung cheese, lagyan nyo na ng cheese. Tapos saka nyo ito ilagay. Then, lagay nyo na sa parang cake. Ngayon, pag tingin nyo, nakalagay naman dyan kung ilang minuto, diba? 35 to 45 yan. Pero yung sa akin kagabi, inabot na, mabot yata ako ng 50 minutes. Pero, makikita nyo yun sa side, pag nasusunog na yung yung gilid nung crust, lagyan nyo siya ng, pwede kayong gumamit ng pie shield or lagyan nyo ng oil sa side para hindi siya masunog. Yun lang sa side Hindi, pagka nakita nyo na medyo nasusunog na, ibig sabihin, luto na siya, lagyan nyo ng cover. Para lang, para kasi hindi pa maluluto ito. Kasi ito yung feeling natin, hindi pa siya luto dun sa ganung oras. Mabilis. Wala po yung effect kung nilabas mo lang. Hindi ka kaya ng Hindi katulad ng bread, hindi katulad ng cake. So, pwede, ito nga sinisilip. Kaya, yung ginamit ko dun sa, kita nyo ba yung Pyrex? Kasi gusto ko kita ko yung ilalim. So, pwede kayong gumamit ng pie tart. Kung sanay na talaga kayong, kabisa. Kasi ang problema talaga, yung oven. Kailangan ng oven yung kilala nyo. Kasi pag hindi, talagang malimit, sunog, hilaw, luto yung side, pero yung gitna, hilaw. Diba? Pwede nyo to i-try. Any question pa? Tumadalian kasi. Mamaya tikman nyo na lang yung nandun. Yan po yung Hindi, ito yung yan yung vinegar siya. Ewan ko lang kung masyado natustahan. Tikman nyo, pilasin nyo na. Masarap. Apple cider yung niya, mix niyan. Maganda maluto. Apple cider and water. Ayun! Te, pahira. Hindi naman nakakaya mo. Mga kanyapit talungan ko. Masarap. Yung tuna yan. Ito po may ano yan? Open for comments. Ha? Apple cider. Apple cider and water yan. Combination siya. Mali yung Wala ginapos nang yung tanong? pag-bake mo. Ano apple cider ginapos mo? Black? Any question? Chef, ano apple cider? Yung black? Yung organic? O pwede po yung 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 Americana? apple cider namin, isang pag-inom at saka isang... Parang hindi. yung ano lang? Americana Ordinary po. lang. Oo. Americana? Regular. American. Pero kung may Kung mayroong black, mas maganda. Okay, isa pa. Pwede niyong baguhin yung feeling. Kung gusto, kasi yung iba, naglalagay ng spring onion kasi gusto nila may spring onion. Yung iba naman ang nilalagay bell pepper. So depende yun sa panlasa nyo. Yung iba ayaw ng bell pepper, ayaw ng amoy. Diba? Kung saan masarap sa inyo, yun ang gamitin. Isa pa, ito din yung sarap. Mabetik pa din yung isa kay Pipinyo. Ang feeling, pareho din yan lang sa sa cake. Pag toothpick, pag clean na siya, okay na yun. Pwede mo ba namin i-explore Oo. Sabi ko nga, pwede kayong gumamit ng spring onion, bell pepper, pwede nyo i-remove yung isa pa. Alam niyo ba yung yung chicken pastel? Ayun. Oh, yun. Di ba naglalagay sila ng pie yan, pwede nyo gamitin sa ibabaw, so lagyan nyo lang ng egg wash. So yan din yun. Sabi ko nga, ito yung ginagamit ko din sa empanada. Tinesting ko siya, crispy pa rin siya kahit na... Di ba yung bake? Bake ako. Bake. Kasi pag may mantika, masyado ng oily hindi na siya healthy. Any question? O mamaya tikman natin. So, good morning. Yung next natin gagawin is apple pie. So, ako pala si Chef Chris. So, same lang siya ng procedure with the quiche Lorraine. Yung dough ng quiche Lorraine, pwede nyong gamitin sa pie, yung pie dough and
quiche Lorraine, pareho lang siya. Same lang, pwede pang ganito. Pero yung recipe kasi ni Ate, recipe niya yun yung dinemo niya. Ang ipapakita ko is yung recipe na dinemo ni Chef sa amin last batch. So, ang recipe natin sa pie dough is 375 grams na flour, 60 grams na vegetable shortening, 167 na ml na cold water, tsaka half teaspoon ng salt. Pwede kayong gumamit ng butter sa pie dough. Ang shortening kasi medyo mas bland lang yung lasa. Sa butter, syempre, mas marinate. Yung procedure natin is halos pareho lang. So, una is yung flour. So, portion siguro half no recipe yung i-demo ko sa inyo kasi may ready-made na rin kami dough. Tsaka may gawa na rin kami apple pie. So, yung salt, tapos i-mix mo lang sila sa tubig. Yun. Hindi nakasaksak. Hindi, ano lang siya. Nakahawak yung kamay niya. Pag nangitan ako, Wala ate. Kasi, nakayunapakan natin. Pwede rin pastry ka, pero kasi hindi rin ako gumagamit niya. Ang pinaka-least siguro is yung gagamit ka ng paddle sa ako gumamit ako ng paddle sa mixer. Pero pinaka-least dun kasi nga iniiwasan natin na ma-overdo yung dough natin kasi nga magiging elastic. So, na-explain ba bakit tayo gumagamit ng cold water sa pastry? hindi masusunod yung tama. Ayun, tama yun. Kasi before baking, kailangan ma-hold niya yung ma-hold ang butter mo. Kasi otherwise, kapag hindi mo pa na-bake yung dough mo, pag pinake mo yan, hindi na siya magbibigay ng flaky and crumbly effect. So, kabaliktaran siya ng bread. So, dito cold water tayo. So, enough lang para mag-mix yung salt and flour. Then, ang next is yung shortened. Walo. Bawasin mo, magdagdag yung isa na wala. Sige. Mura lang yung food processor na yan nung nag-sale sa Carrefour. 139. Tapos i-add ko na yung Water. ice cold water. Yung may... Yeah, pero hindi nyo sasama yung yellow. Sige. Okay. Chef, ano na yung ilan? Cold water, cold water. Tapos na. Short paste. So, ayan yung texture. Maghigo ko ito. Doon matagal pa yan. Gagawin ko siyang pulboron. Tapos mag-dust lang kayo ng onti. Malambot na kasi. Kasi kanina pa ito naka-out eh.
i-form nyo lang siya and then balutin nyo ng cling wrap. Tapos ilagay nyo na. So, yun nga, sabi nga ni Chef Judy, pwedeng 2 layers, pero mas maganda at least overnight para talagang nag-set na yung dough. So, ganun lang siya. Basta less manipulation dun sa ano natin. Kasi para hindi siya maging prevent natin yung formation ng gluten sa paste. So, unlike sa bread, ini-need natin siya as much as possible para ma-achieve natin na maging lumambot yung dough dito. Less manipulation ng dough natin. Tanong, magiging ganito ba yan? Malalaman naman yun pagka nagawa na kayo. Joanne, patikin nga, hindi ko yan natikman. Tapos may ready-made na kami na Mainit ba? So, eto na siya. Ginawa namin. So, from gram beef to, yan yung magiging itsura. Umiinit siya naman. Oo, yun, ibig sabihin na-set yung ano mo. Kasi dito, So, chef, hindi kailangan mo nang i-form ng ganyan bago ilagay sa fridge? i-form mo lang siya na pero as much as possible, less hindi. Basta at least ma-form siya. Kasi pag nilagay mo na siya sa fridge, As in, mas maganda siya overnight para ganun sa Iikot na lang. relax. Tikim tayo. Pwede bang kain? Bali, kung gusto nyo yung recipe kasi dyan is siguro yung one recipe niyan and half niya, makakagawa na kayo ng with cover na. Kasi yung isang lang yan, is yung crust lang yung maganda. Pero kung gusto nyo yung lattice style na ano, yung parang bali, dalawahin nyo yan. So, kayo na bahala kung paano style ang gagawin ko. So, dito sa pastry, siguro mas lalabas yung creativity ng bawat isa. So, not necessarily, ano yung tinuro namin na like apple pie, yun lang yung gagawin ko. Kung may iba kayong alam na feeling, basta yung dough itself is makuha. Yung pinaka-important. Sarap. Masarap daw. Sino naman sa gitna? May recipe ako dun sa amin. Food na ano. Sa siopaw. May panada. Masarap yun. Masarap yung panada ng binili. Masarap siya. Gagawin ko mamaya sa bahay. Bukas pala. Mamaya. Sa expectation. Ito yung heavy cream. Yung kanina, doon pa wala. Sino pang wala? Wala dyan. Bakit na daw ubos na? Hindi, hindi na yung muna. Ayun, double cream. Ipas nyo naman sa ibang group. Lahat o meron kayo sa lahat. Practice lang yan. Kulang. Sa bahay. Magagalitan ka na. Uy, bawal umulit. Oo nga, baka siguro yung iba kaya hindi nakakakain. Nag-double kayo. Bawal umulit. Sa mga hindi pa nakatira. Nasa likod, hindi pa nakatira. Nasa likod po.
At saka mozzarella. Parmesan. So, ganun lang yung Tapos yung style ni ate, ganyan lang yan. Ganun yung dalawang kamay niyo. Tapos, so ganyan siya Style lang, style. Style. Kayo nang bahala kung anong style gusto niyong gawin. Half lang kasi yung book. Sarap kasi yung sauce. Dapat ay ganun pa siya. Sarap pa yung tinapay. Tapos yung feeling natin, meron tayo 500 grams or 6 medium size na ganis ng tao. Usually kasi talaga yung green. Green na. Tapos may 3-4 teaspoon tayo ng cinnamon and 1/4 teaspoon ng nutmeg. Pero yung nutmeg hindi ko na hindi ka and meron tayong brown sugar. Kailangan yan. Tapos 1/3 cup na cornstarch. Sugar. Teaspoon na flour, 2 tablespoon na flour. And then 50 grams na butter. So, sa apple, kakat nyo lang. Kayong bahala kung gusto nyo yung cubes or yung gantong cut. Pero at least 30 minutes, ano nyo muna lang, stand siya as ganyan para mag-juice. Okay lang. Kasi pag ginawa nyo siya on the spot, hindi nyo in-stand ng 30 minutes or 1 hour. Dry yung pie. So, yun. So, ang gagawin lang is, i-combine nyo lahat except sa butter. Combine all ingredients except yung sa butter. Tapos, pagka-combine nyo, doon yung siya lalagay sa butter. Tapos, mix nyo lang. And then, yun na, mag-create na siya ng yung syrup niya, tsaka yung brown sugar. Nakaramelize siya. Yun na yung pinaka magbibigay na tawag dito. Yun na magbibigay ng medyo sauce yung sa hindi siya hindi siya Tandaan niyo yung mga tips ha. Secret yun pero sinasabi niyo. Bali, ito na yung pinaka simpleng recipe niya. Kayo nang bahala. Meron naman meron siyang raisins, cinnamon powder, almond powder, tsaka almond seeds. Pero ito na yung pinaka-basic recipe. So, i-mix nyo lang. I-bake mo na siya ng napag-ano para hindi siya bumagsak. Minus lang yun. Tapos pag okay na, saka lang ilalagay yung tapos bake ulit. Iba niya? Cornstarch na kanina. Apple pie. Cornstarch, flour, butter, cinnamon, flour, nutmeg. Ito yung isang pie. Kasama nyo na lang, magburutan na lang kayo kung sino mag-uuwi. Ako na lang. Hindi na nga. Naku, dami meron. Ay, mamamami, magalit sa'yo. Favorite ko yun. Magburutan na lang kayo. Meron naman po. Ruffle. Ano lang siya? Props lang. Hindi, pwede naman yan. Okay lang sa... Tapos ang baking time natin is 30 to 45 minutes. So, depende pa rin sa pag nakita niyo ng golden brown, okay na yun. Pero, yun nga,
importante talaga is kilalang kilala niyo yung produto kasi varies yung time. Minsan pag sinabi na 180 degrees, tapos pag tinulong 180 degrees, minsan mag-adjust ka sa oras, gano'n. Scan ko na lang to ulit. Ipadala ko mamaya. Pero Para may dito scan. kasi na Kasi di ano, Pag ganun lang kasi di ba? malabo. Malabo nga eh. Hindi ko nga mabasa. Oh. Ma-scan mamaya. Tapos type ko na lang. Pagka Hindi, photocopy ko lang. pagka may ano nga. tapos, May pag photocopy okay na naman. siya, ilalagay nyo na dun sa prepared file nyo. Naman yun. And then, huwag nyo kalimutan na laging tusukan ng, pwede ng fork para hindi lumobo yung, and then doon nyo lalagay yung bago nyo takpan yung pinaka-file para hindi dry. So, yung 50 grams. Kasi yung original recipe is 30 grams, pero medyo dry. Kasi mag-melt itself na yung bago. Maliit kasi yung lalagyanan natin, kaya hindi siya ma-mix ng maayos. Pero siya, pwede namin iluto yan. Kasi kapag nagkakawa ng karami sa apple or something, pwede kinakuto. Meron din naman, merong ano na, yung sugar, yung nut. Actually, yung una kong tinay, sugar, yung cinnamon, yung nut. Tinay ko siyang Paano lang? pero hindi in high heat kasi ang mangyayari din, kasama ni apples nun, kasi ang mangyayari nun, baka naman mag-dry pag high heat yung ginagawa. So low heat lang, low to medium heat lang. Pag okay na, doon mo na siya. Pero yun nga, yung ito, na-try ko naman siya na kahit hindi ko nalutuin yung apple. Okay lang. Basta, hayaan nyo lang yung apples mo at least 30 or 1 hour, mag-juice yan. Siya yung magbibigay ng parang pinaka-sauce ko sa pie. Tsaka yung butter. Hindi mo na siya i-drain. Tapos yung Antay namin na buwan siya. Ayan, okay na yun, 32. Hindi mo naman talaga basically makita yung taste. Pero mag-produce siya kasi ng juice. Kasama. Yun na, pwede na. Pwede kain. Wala. Basta ma-mix nyo lang, tapos pwede nyo lang. Ayun. Sa demo naman kahit kayo bahala kung ano gusto nyo. Kung mag-innovate kayo ng feeling nyo, okay lang. Basta makuha nyo yung pinaka-dough. Yun yung pinaka-isa. Ito kasi yung pinaka-basic siguro sa pie. Kaya ito yung which one? Ilalagay yan. I-bake mo na yung crunch. Tapos lalagay siya. Tsaka pag na-bake mo siya, lalagay. Pero hindi siya luto-luto. Yung butter saan nilalagay? Ibabaw? Ibabaw? Ibabaw ng mga apple. Sa ibabaw. Questions. Tapos pag nakikita nyo na nasusunog na yung ibabaw nung ano nyo, yun nga, lagyan nyo ng foil. Para yung loob niya is maluto. So may ready-made na kami na may papakita natin sa inyo. Ano mas okay na iluto mo din? Pwede rin. Hindi luto mo yan. So basta make sure na mix nyo lang. Hindi, Medyo parang kasi hapon. talaga. Ano nito? Parang pag maluto man yung pie, luto na rin yung apple sa ito. Hindi mo mapipilitin. Oo, kasi in-update mo yung ano yun. Oo. In-rebate mo na yung crust. Kapag yung apple naman Ang fish na rin ang binablind rate. Pero ito, sabay na. Gawa nyo yung fry nyo, ilagay nyo na, tapos pwede nyo nang i-bake. Pwede ilagay nyo muna din sa ref. Usually kasi pinoform na nila yung pie nila eh. Tapos lagay mo muna sa ref habang ginagawa mo yung fillings. Basta pag quiche, may blind baking.
Kapag sa pie, Wala na. Sabay-sabay na. pwedeng same, dough ang gagamitin. So sa pie, ay sa egg pie, pwede yan. Pwede na. Pwede. Pwede mo ilagay. Or pwede, chill mo muna. Chill lang. Pero ba't yung isa? Ayun lang, may question Hindi ko. pre-bake na nila. Sa kish daw yun. Kish yung kanina. So hindi yun ang gagamitin. Yung pinire-bake nilang malaki. Parang naka-ready sa kanila. Hindi sa kish yun. Sa kiss, Gagawa pa ulit. So, ano siya? Tapos ilalim niya may juice. Tapos, wag po pala kalimutan ha. Iano nyo lang, egg wash nyo sa para yung shine ka rin. Tatakha rito. I-egg wash yung gilid mo. Yung ipinakata. Tapos di ba tatakpan mo? Tatakha niya. Para siyang bukok ba yun? I'm sorry so butter and then yung another na Yung Pie. apple, minix mo ng apple, and then yung cubes na butter, scatter mo lang, and then Takpan yung another crust. Dough apple, yung crust. apple butter. Crust. Yung pinaka-topping niya. Okay na? Any question? Tapos, egg wash. Butter. Hello po, morning po. Ang ituturo ko naman po sa inyo is dalawang types po ng sweet tart. Isang vanilla at isang chocolate. Pero ngayon po ang i-prep ko lang po is vanilla. Ito same procedure ng vanilla and chocolate sweet dough. Vanilla and chocolate sweet dough. Ito, iba siya dun sa tinuro sa inyo dun sa bread. Bali, kasama dun sa short crust pastry. Itong procedure na ito, madali lang siya. So, magsasama-samahin na po natin natin yung dry ingredients. Makinig. Flour, icing sugar, anuin lang po natin siya. Pero mas maganda po kung i-strain nyo po siya para mas ano pa po mabuti. And then egg po. Pwede nyo po siyang ibuhos lahat ng isang buhusan lang po. Kasi yung recipe po na to, hindi po kailangan ma-overbeat po yung butter natin. Kasi pag na-overbeat po siya, babagsak po yung yung dough po natin. Mas mainam din po kung medyo matigas pa po yung butter para hindi po siya ma-overbeat. Kung pwede kong frozen, mas mainam po. Kasi ang pinakain po dito is huwag pong ma-overbeat yung butter. Pwede din siya sa food processor. Ay, hindi. Pwede siya sa mixer. Gamit po kayo ng pallet. Kaya lang po, saglit lang po nyo i-mix. Hindi yan ay ano natin. Slate lang yung pag-ano.
Ito na po. Okay lang po siya na medyo floor. Ang difference, sila po ng 30 minutes to 1 hour pwede na rin po yung gamitin. Para mas mahirap po kung overnight. Ang difference lang po yung vanilla sweet dough sa chocolate is yung cocoa. Magle-less ka lang po ng 400 na cocoa sa 1,000 grams na flour. Then i-add yun lang po yung cocoa. Ganun lang po. Kasi ito po yung sample po natin ng vanilla tsaka chocolate. Ito yung chocolate. Chocolate po. Next naman po, tuturo ko sa inyo yung palaman po natin ng para sa third. Ang tuturo ko po is almond cream. Almond cream po muna. Almond cream. Almond cream. Almond cream. Almond cream. Ako ang feeling po sa akin. So next Friday yan ang gagawin natin. Meron naman daw si ate, meron din ako. Ang ganyan, yung hand mixer. Diyan may ganyan ka din. Ang recipe po natin ng almond cream, butter, sugar, flour, almond powder, and egg. First, Salted and salted. unsalted. Ito na lang po. First po natin gagawin is creaming method. Creaming method po, i-grate po natin yung butter and sugar. Pwede po na sa stand mixer yung gawin. Ang kailangan po natin is magkulay white po yung butter. Stop po. Hirap ang mixer, no? Pag handy siya. Kailangan kontrollan. Magbilis po siya kung sa stand mixer niyo po gagawin. Mag-stand mixer. Meron ako kaso hindi siya yung heavy duty talaga na ano. Dali ko na rin. Sama-samahin na po lahat yung dry ingredients natin. So dyan po, pwede mo parang yung butter is room temperature or Room temperature po mas maganda. mas maganda ang room. Pag magbibit kayo, room temp.